Ngunit nag-livestream ako ng aking kapistahan sa chat ng grupo ng mga may-ari ng bahay. Just love watching you all dislike me pero hindi ko mapigilan. Nakikita ko ang mga kapitbahay sa grupo na umuusok, sa tingin ko talaga ay mas masarap ang pagkain. Upang agawin ang aking bahay, lumipat lang ng kapitbahay si Chen Zhenghao at ang kanyang mga barkada. Ngunit pagkatapos ng mga araw ng pag-staking out sa kanilang posisyon, wala pa rin silang mahanap na butas. Pinanood ko ang surveillance footage at nakita ko si Chen Zhenghao na tila may binabalak na naman. Naubusan na siya ng bala at halos wala na ang mga natitira niyang rasyon. Sa bounty na inaalok ko, si Chen Zhenghao ay nahaharap sa panloob at panlabas ng mga banta. Natulog pa siya na may hawak na baril. Mukhang pilit niyang pinipilit ang mga kapitbahay na sumama sa kanyang grupo. Pipigilan nito ang mga kapitbahay na patayin siya para sa bounty. Magagamit din niya ito para palawakin ang sarili niyang grupo. Pero napangiti ako, iniisip ko na pansamantalang solusyon lang ito. Sa apokalipse, lahat ay may kanya-kanyang agenda at mas maraming tao ang nangangahulugan ng mas maraming pagkain. Siguradong hindi na siya magtatagal. Agad kong tinawagan si Zukir at tinanong kung ano ang ginagawa ni Chen Zhenghao. Si Zukir ay galit na ipinaliwanag na si Chen Zhenghao at ang kanyang mga tauhan ay nabaliw at naubos na niya ang lahat ng kanyang mga gamit. Siya ngayon ay nagre-recruit ng mga kabataan at malalakas na lalaki sa komunidad upang pagnakawan ang mga mahihinang grupo, hindi lamang ng mga suklay kundi pati na rin ng mga tao. Si Zukir, na nasasakal sa hikbi, ay hindi makapagsalita. Sinabi niya na wala siyang makakain o may inom sa loob ng 2 araw at pakiramdam niya ay namamatay siya. Pwede ka bang sumama at iligtas ako? Pinag-isipan ko ito ng matagal. Sa loob ng mahabang panahon, naisip ko, ang dating mapagkumbaba na babaeng doktor ay nagmamakaawa na sa akin. Parang wala siyang pag-asa sa akin. Pagkatapos ng lahat ay nabubuhay sa takot sa mga araw na ito at walang oras para sa kanya. Sa huli, nagpasya akong kailangan kong iligtas ang babaeng ito. Ang mga babaeng surgeon sa mga tertiary hospital ay bihira, lalo na ang mga nakakakilala sa akin. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang patunayan ang kanyang katapatan. Pagkatapos ay inatasan ko si Zukir ng 2 gawain na nakatuon sa bilis, kawastuhan, at kalupitan. Inalok ko rin si Chen Zhenghao ng matigas na ulam, nangako sa kanya na kung makapasa siya sa kanyang pagsusulit, ginagarantiyahan ko ang kanyang kaligtasan. Samantala, pagkatapos ng bigong pag-atake sa aking tahanan, naputol ang pag-asa kong makakuha ng antibiotic. Nagsimulang makati ng matindi ang mga sugat ng 3 tama ng palaso. Nang tanggalin ko ang mga bendahe, nakita kong namamaga na ang mga sugat at naglalabas pa nga ng nakakasakit at mabangong amoy. Napahiyaw sa kawalan ng pag-asa ang lalaking may salamin, I don't want to die. I'm still a virgin. Agad na nasira ang mga depensa ni Zupeng sa tanawing ito. Sino ba naman ang hindi? Nagdasal siya na sana ay lumapit muli sa akin ang kanyang pinsan. Ngunit si Wang Min ay naubusan na ng mga gamit at hindi na niya maprotektahan ang kanyang sarili. Naiwan ang kanyang pinsan upang ayusin ang kanyang sarili. Desperado, si Zupeng ay nabaliw at tumakbo sa aking pintuan, kumakatok ng galit. Zhang Yi, duwag ka, kung maaari kang magkaroon ng lakas ng loob na labanan ako sa one-on-one na tunggalian. Nang marinig ko yon ay napahagalpak ako ng tawa. Ni hindi ka makapagsalita ng maayos at sinusubukan mo akong linlangin para buksan ang pinto. Naglakad ako papunta sa pinto at malamig na tumugon, gaano kalamig ang pakiramdam na mahawa. Ang iyong naglalagnat na mga sugat ay pinagmumulan na ngayon ng tetanus. Ang bakterya ay patuloy na kumakain ng iyong laman at sa huli, sila ay kumakalat sa iyong daluyan ng dugo at unti-unti kang mamamatay sa matinding sakit. Ang gayong matingkad na paglalarawan ay nagparamdam kay Zupeng na parang natatakpan ng bakterya ang kanyang buong katawan. Pagod na kumatok, bumagsak si Zupeng sa sahig. Sumandal ako sa pinto at sinabi sa kanya, mamamatay ka pa rin. Kahit bigyan pa kita ng gamot ngayon, hindi makakatulong. Baka samantalahin mo pa habang meron pa ako. Natupad niya ang kanyang hindi natupad na hiling sa isang hininga. Desperado, ang kanyang mga mata ay bakante, bumulong siya sa kanyang sarili. Kung tungkol sa mga hiling, ang hiling ko ay pakasalan si Fang Yiking. Gusto kong gawin ito bago ako mamatay. 2 oras 27 minuto. Pagkatapos ng ilang payo mula sa akin, biglang napagtanto ni Zupeng, kung hindi niya makuha ang puso ng Diyosa, maaari niyang makuha ang katawan nito. Desperado, napasandal si Zupeng sa dingding at bumalik sa bahay ng kanyang pinsan. Pagkatapos ay dumiretso siya sa silid kung saan nakakulong si Fang Yikin, tinitigan siya ng may dugong mga mata. Nagulat si Fang Yikin. Zupeng, ano ang sinusubukan mong gawin? Nang marinig ito, si Zupeng, na parang duwag, ay lumuhod. Hinawakan niya ang kamay ni Fang Yikin at magiliw na sinabi, Yikin, papakasalan mo ba ako? Nakakurot si Fang Yikin sa kanyang ilong ng katutubo, at mabilis na tumugon na may mukhang naiinis, hindi, ayaw ko, mabaho ka. Umalis ka dito. Kasabay nito, isang malaking halaga ng pera ang itinapon kay Zhou. Ang mukha ni Zupeng ay puno ng hitsura ng paghamak. Ako ang babae ni Zhang Yi. Ikaw ay walang iba kundi isang liker. Hindi ka man lang spare gulong sa akin. Sa karamihan, ikaw ay isang pumplang. Nang marinig ito, napaluha si Zupeng.
Napakarami niyang ibinigay para kay Fang Yiqin, kahit na itinaya niya ang sarili niyang buhay. Ngunit wala siyang naramdaman kahit isang onsa ng emosyon mula simula hanggang wakas. Tumanggi si Zhu Peng na paniwalaan ito. Kinurot niya ang leg ni Fang Yiqin at Nyugyog, sabihin mo lang sa akin na mahal mo ako. Ngunit pagkatapos ay naglunsad si Fang Yiqin ng isa pang matinding hamon. Ikaw na mabaho, namamatay na tao, paano mo ako mamahalin? Paano mo maihahambing sa aking kapatid na si Zhang Yi? Sa mga salitang ito, agad na nagalit si Zhu Peng, pagkatapos ay nawala ang kanyang isip at sinakal si Fang Yiqin. Ang kanyang mabuting hangarin ay hindi katumbas ng makasariling Zhang Yi na yon. Dahil hindi niya kayang manalo sa kanya. Pagkatapos ay babalik ako sa panahon bago ako mamatay. Gusto kong ikaw ang maging babae ko. Ngunit pagkatapos ng kalahating oras ng galit na aktibidad, natanto ni Zhu Peng ang isang malupit na katotohanan. Sa napakalamig nitong temperatura at sa nanghihina niyang katawan, ni hindi niya maiangat ang kanyang ulo. Samantala, sa wakas ay nagpasya si Zucker na subukan ito, umaasang makasama ako. Alam niyang ito ang una kong pagsubok para sa kanya at mamamatay pa rin siya. Sa sandaling iyon, nasa kusina ang nasasakupan ni Chen Zhenghao na gumagawa ng sopas. Biglang tumayo si Zucker, nag-aalok na tulungan siya. Nang marinig ito, malamig na tumawa si Chen Zhenghao. Mukhang naisip na ito ng ating Dr. Zhou. Ito ay tungkol sa pamumuhay ng walang kahihiyan. Dumating si Zucker sa kusina at inutusan siya ng subordinate na magsibak ng kahoy at mag-apoy. Si Zucker ay sumunod ng masunurin. Sa mga kakulangan sa enerhiya sa mga araw na ito, ang pagluluto ay maaari lamang gawin sa pamamagitan ng pagsunog ng mga kasangkapan. Hinikayat siya ng maliit na kara na huwag hayaang mamatay ang apoy, pagkatapos ay tumalikod at nagpahinga. Mukhang hindi sila masyadong nag-inat kay Zucker. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang maliit na bote mula sa kanyang dibdib at nagbuhos ng kalahating kilong pampatulog ng direkta sa sopas, na galit na gumalaw sa kabila ng mabahong amoy. Sa kabutihang palad, hindi napansin ni Chen Zhenghao at ng iba pa, at lahat ay sabik na nagsimulang uminom ng sopas. Upang makuha ang kanilang tiwala, si Zucker mismo ang nagpuno ng mangkok. Habang nilalamon ni Chen Zhenghao ang kanyang sopas, malamig niyang sinabi, hindi ko akalain na ang ating magandang doktor ay kailangang yumuko sa buhay balang araw. Tahimik na bumalik si Zucker sa kanyang silid, iniisip na kahit isang elepante ay nangangailangan ng 6 na buwang tulog pagkatapos uminom ng kalahating kilong pampatulog. Bilang isang profesional na doktor, alam ni Zucker na ang antas ng dosis na ito ay hindi biro. Naman, si Chen Zhenghao at ang kanyang koponan ay nakatulog ng magkasama. Maya-maya, maingat na binuksan ni Zucker ang pinto at nakita nilang lahat sila ay mahimbing na natutulog. Hindi nagtagal, nagpadala si Zucker sa akin ng mensahe na nagsasabing sila ay pinatulog ng aking mataas na dosis ng mga pampatulog. Ano ang susunod kong gagawin? Pagkatapos ng maraming pag-iisip, sa wakas ay nagpasya akong gamitin ang mga ito bilang aking mga pawn. Ngayon, idrag silang lahat sa balkonahe. Paliliguan ko sila. Inutusan ko si Zucker na kalagkarin silang lahat sa balcony, pagkatapos ay sinuot ang aking high-end na Korean traditional attire at nag-walk out. Ito ang pinakabagong technologically advanced na cold weather na damit mula 2050, sapat na para mahuli ang mga penguin sa Arctic. Nanginig si Zucker, humalukip-kip at tumingin sa akin. I-freeze mo ba sila hanggang mamatay dito? Kinagat ko ang aking mga labi at sinabi kay Zucker, hindi ko ito gagawin sa aking sarili. Nasa iyo ang gawain yan, hinagis ko sa kanya ang mga lubid na hawak ko at sinabihan siyang gamitin ang mga iyon para itali silang lahat. Gayon din, hanapin ang service pistol ni Chen Zhenghao at ibigay ito sa akin. Hindi nakaimik si Zucker. Ako ay nagugutom sa loob ng 2.5 araw at nakalagkad ako kasama ng daan-daang matatandang lalaki. Mayroon bang anumang kailangan para sa iyo na maging maingat? Hindi ba pwedeng tumulong ka na lang? Itinutok ko ang baril ko sa nakahiga na demonyo at gayon din kay Zucker. Malamig kong tugon, better safe than sorry. I won't take even the slightest risk. Makasunod lang si Zucker. Naman, nasa bewang niya ang pistol ni Chen Zhenghao at sinunod niya ang mga tagubilin ko at tinanggal ang magazine. Bagamat medyo nag-aalala si Zucker na lalabanan ko siya, naiintindihan niya ang nangyayari. Wala siyang choice kundi ang magtiwala sa akin ng walang kondisyon. Inihagis niya sa kamay ko ang baril. Ito talaga ang sandata ng serbisyo ni Chen Zhenghao, tulad ng ipinakita ng surveillance footage. Agad ko itong inimbak sa isang espasyo, bumalik sa aking silid, kumuha ng isang tubo ng tubig, at buong lakas na sinaboy ito patungo sa balkonaheng nasa tapat ko. Si Zucker, na nanonood mula sa loob, ay hindi maiwasang mapabuntong hininga. Ang pagyelo sa kanila hanggang mamatay sa malamig na tubig, habang brutal, ay isang ligtas at epektibong paraan. Si Chen Zhenghao, na nagising dahil sa nagyelong tubig, biglang napagtanto na siya ay nadroga at napasigaw sa takot. Nagising din ang lahat ng maliliit na kara sa kanilang mga iyak. Saka lang siya lumingon at nakita niya ako sa may balcony. Ikaw, Zhang Yi. Puputukin kita, malamig na sabi ko. Dapat mong alalahanin ang iyong sarili. Ang malamig kong ulan ay bumuhos sa kanila, mabilis na binasa ang kanilang mga katawan. Sa nagyelong temperaturang ito, na-freeze sila sa mga ice sculpture sa loob lamang ng 2.5 segundo. Upang makatipid ng mahalagang tubig, huminto ako sa pag-spray. Naisip ko na ako ay tiyak na mamamatay sa lamig at anumang higit pang tubig ay magiging isang basura.
Sa sandaling yon, tinawagan ko si Zukir. You've passed the test. Halika sa kwarto ko. Nang marinig yon, sa wakas ay tumahimik ang puso ni Zukir. Bumagsak siya sa lupa ng may kabog at tumugon sa nanginginig na boses, pupunta ako doon. Binuksan ko ang 10 taas na lock ng pinto na tumitimbang ng higit sa 10 tonelada. Pagkatapos ay gumawa ng ilang mga hakbang pabalik na naglalayong baril sa pintuan at pagkatapos ay sinuri ang pagsubaybay sa pintuan. Na kinukumpirma na si Zukir ay hindi kumilos ng abnormally. Pagkatapos ay binuksan ang huling electronic lock ng pinto gamit ang kanyang mobile phone. Itulak ang pintuan at pumasok. Ginamit ni Zukir ang lahat ng kanyang lakas upang itulak ang isang slit na pumasa lamang sa tao. Ang isang mainit na kasalukuyang biglang dumating patungo sa crack at agad na ibinalot ito. Ang matagal na pag-init na ito ay tulad ng langit para sa kanya. Bumagsak siya sa lupa na may bigla ang tunog, naramdaman ang labis na pakiramdam sa buong halaga, na parang siya ay bumagsak sa mainit na tagsibol. Si Zukir ay hindi sinasadya na tinanggal ang kanyang Amerikana. Sa sandaling ito, bigla kong pinindot ang baril sa likuran niya ng baril. Zu, parang nakalimutan mo kung nasaan ka. Kung nais mong manirahan sa aking bahay, dapat mong patunayan na hindi mo ako binabantaan. Sa oras na ito, si Zukir ay nadarama niya. May isang malaking tao sa tabi niya, at pagkatapos ay bumulong siya sa isang maselan na tinig. Ano pa ang gusto mong gawin ko? Ibig kong sabihin ay wala kang anumang mga sandata na nakatago sa iyo. Ngayon ikaw at ako ay mga damo sa parehong lubid, mas mahusay mong maging mas matino at matapat sa akin. Tinatrato niya si Zukir din ng isang matalinong tao. Alam niya kung ano ang katumbas na palitan sa pagtatapos ng mundo. Inalis niya ang kanyang damit sa loob lamang ng ilang segundo at mayroon lamang mga malapit na angkop na damit. Gilang ito. Umupo ako sa sofa at lumunok, ngunit ang panganib ay hindi itinaas. Palagi kong naramdaman na maaari pa rin siyang biglang kumuha ng ilang nakamamatay na armas. Sige, wala na bang dalawa pa? Para lang ako sa kaligtasan. Ako ay isang Ginoo, kaya wala akong ibang mga ideya. Walang pagpipilian si Zukir, kundi gawin ito ay mahusay. Hinahangaan ko ang iyong saloobin. Ang pakikitungo sa mga matalinong tao ay madaling makatipid ng problema. Pagkatapos ay iminumungkahi ko na maligo ka ngayon, at sa parehong oras kumuha ng isang paliguan ng tuwalya mula sa iba't ibang puwang at ibigay ito sa kanya. Pagkatapos ay sundan siya sa pintuan ng banyo at sabihin sa kanya na pumili ng isang hanay ng mga damit upang baguhin. Maaari kong subukan ito sa aking sarili. Matagal na akong namamahala sa bodega at nagsanay ng isang magandang mata. Masasabi ko kung anong laki ng isang babae. Halos 1 buwan akong hindi naligo. Si Zukir ay nag-ingat sa paliguan na parang naghuhugas siya ng mga gulay para sa akin. Naghugas siya ng 2.5 oras nang hindi alam ito. Sa pamamagitan ng isang pag-click, binuksan ang pintuan ng banyo. Naglakad si Zukir sa isang damit. Nakakakita ng babaeng ito tulad ng isang lotus na biglang lumitaw sa harap ko. Ang aking katawan ay nagulat at pagkatapos ay nilagdaan siya na umupo. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang hairdryer mula sa iba't ibang puwang upang matulungan siyang pumutok ang kanyang buhok. Kasabay nito, sinimulan niyang gamitin ang siig. Dapat mong laging alalahanin na ito ang aking regalo sa iyo na maaari kang manirahan sa aking bahay. Pinapatunayan lamang nito na mahalaga ka pa rin sa akin, kaya lahat ng aking mga order. Dapat kang sumunod ng walang pasubali, ngunit kung nalaman kong mayroon kang anumang masasamang pagkilos, papatayin kita ng walang pag-atubili. Inisip ni Zukir sa kanyang sarili na ang taong ito ay masyadong walang awa, ngunit naintindihan din niya ang mga interes nito at maaari lamang tumango ang kanyang ulo tulad ng isang mabuting batang babae, hindi matapang na magpakita ng anumang mga pagdududa. Tinuro ko ang panloob na pangalawang silid, tulugan at nakatira ka sa bahay na ito. Gayunpaman, walang pagsubaybay sa bulag na lugar sa silid sa 360 degree at wala kang privacy dito. Bukas lamang ang pintuan ng silid at kailangan kong mag-apply sa akin tuwing papasok ako at lumabas. Maaari mong itaas ang iyong mga opinyon, ngunit hindi ko tatanggapin ang lahat. Kung nakakaramdam ka ng malupit, maaari mong iwanan ang Zukir ngayon, paano ka makakasama? Ito ay impyerno sa labas at ang bahay ay paraiso at nasa buong lugar ito. Ulo, pakinggan kita. Ang masunuring pag-ugali ni Zukir ay naging nasiyahan ako. Komportable na makipag-usap sa mga matalinong kababaihan. Kung ito ay ang puting lotus fangiking, marahil ay lumiligid na siya sa lupa. Nakipaglaro ako sa mahabang buhok ni Zukir at patuloy na sinabi sa kanya sa isang banayad na tono, dapat mong maunawaan na wala kang ibang paraan ng pamumuhay maliban sa umasa sa akin. Alam mo rin kung anong uri ng purgatory ang nasa labas at wala kang pagpipilian. Kaya sasabihin ko sa iyo ang isang lihim. Nagulat si Zukir. Ang lihim na madaling sabihin ng isang maingat na tao ay tiyak na hindi simple. Upang matiyak na siya ay 100% na tapat sa akin. Alam kong mabuti na ang kalikasan ng tao ay ang hindi nasasakupang bagay at sa pamamagitan lamang ng paghawak sa lifeline nito, maaari mong kontrolin ang halalan. Pagkatapos ay dahang sinabi niya sa kanya, nakita mo rin na pinatay ko ang mga nais na masira ang aking ligtas na bahay. Ang pinakadirektang sanhi ng sakuna ng niebe na ito ay marahil isang bagay na natutunan mo mula sa balita.
Ito ay dahil sa pagsabog ng supernova na naging sanhi ng pagsabog ng gamma ray. Ito ang sinag na naging sanhi ng pag-mutate ng ilang mga tao, at sa makatuwid ay mayroon din akong superpower. Iyon ay, nakakuha ako ng isang independenteng espasyo ng dayuhan. Nagsasalita tungkol sa akin. Si Zucker ay kaswal na kumuha ng isang tinapay mula sa iba't ibang puwang, at mukhang hindi makapaniwala. Matapos itapon ang tinapay sa kanya, ipinagpatuloy ko ang sinabi, ang dahilan kung bakit ako mabubuhay ng malaya tulad ko ngayon ay dahil maraming mga supply sa aking iba't ibang espasyo. Lamang kapag ako ay buhay maaari kang masiyahan sa walang katapusang mga supply. Kung mamatay ako, mawawala ang lahat ng mga gamit. Ang bahay na ito ay malapit ng hindi naiba sa iba pang mga bahay at sa huli ay gutom ka hanggang sa kamatayan. Bagaman alam kong mabait siya sa likas na katangian, hindi na ako ang simple na ipinanganak sa nakaraan. Pinanood ako ni Zucker na maging isang piraso ng tinapay mula sa manipis na hangin at hindi nagmamalasakit sa sorpresa at tiwala sa lahat at nilamon ito ng mga luha. Narito ang highlight at sinasabi ko na hindi mo lubos na nakuha ang aking tiwala ngayon kaya ikaw. Dapat kang maging mas matino at huwag hayaan akong bigyan ka ng ilang mga tagubilin sa bahay ng paisa-isa. Ngayon ang banyo ay nagyelo at pagkatapos gamitin ito, kailangang sakupin at pagkatapos ay kinuha at itapon palayo sa lihim na pintuan. Ito ay may iwan sa iyo sa hinaharap. Ibig sabihin, ikaw ang aking katulong ngayon at dapat mong ipagpalit ang iyong paggawa para sa isang komportableng kapaligiran sa pamumuhay at pagkain. Hindi ko kailangan ang mga taong tamad dito. Bukod doon, ano sa palagay mo ang maibibigay mo sa akin? Nang marinig ito, agad na naintindihan ni Zucker at nahiya na tumugon, naintindihan ko. Ang guro ay tumayo ng sabay at nagsimulang mag-alis ng kanyang pagtatanggol. Hindi ko kukunin ang susunod na 2.5 oras, pumunta at tingnan ito mismo. Kinaumagahan, kumuha ako ng pagkain at hiniling na tumayo si Zucker, at bumalik si Zucker na may isang pahiwatig ng pagkapagod. Malapit na ang tugon. Matapos tumingin sa akin para sa isang segundo, ang mukha ni Zucker ay naging pula. Bilang isang doktor ng gamot mula sa isang prestihiyosong unibersidad, palagi siyang mapagmataas at binabantayan bilang Jade. Ngunit ngayon, upang makipagpalitan ng kaligtasan, ibinigay ko sa akin ang aking sarili na maaaring ituring na makahanap ng isang pakiramdam ng seguridad sa pagtatapos ng mundo. Tinignan ni Zucker ang burger sa kanyang kamay at agad itong kinuha at nilamon ito. Ang mabilis na pagkain na dati niyang kinasusuplaman ay sapat na ngayon upang maging siya ay umiyak. Pagkatapos kumain, itinapon ko siya ng isang hanay ng mga damit na malamig na patunay. Kumain ka na ba ng sapat? Kapag puno ka na, kailangan mong magsimulang magtrabaho. Si Zucker ay nagmadali na nakalagay sa isang mausisa na paraan at tinanong, ano ang ginagawa mo? Pagkatapos ay nilagdaan ko siya na maglakad palabas ng balkonahe kasama ko na itinuturo ang pangkat ng mga tao sa tabi ng pintuan na nagyelo sa mga eskultura ng yelo at sinabi, basagin ang mga ito. Nais ko lamang sabihin sa lahat sa gusaling ito na ako, Zhang Yi, ay hindi madaling gulo. Si Zucker ay mukhang walang pagsasalita. Ang pag-abandona kay Chen Zhenghao, tila nakikipag-usap siya sa bagay na ito mula sa simula hanggang sa katapusan. Ngayon ay malamig na sila at talagang gusto nila ako, isang batang babae, na gawin ito. Masyado kang duwag. Nagreklamo si Zucker na ito ay masyadong mura para sa akin na freeze ang mga ito hanggang sa kamatayan na may isang maliit na sulok ng aking bibig. Bukod, ang mga kapitbahay sa gusaling ito ay naisip na ako ay isang pagong na hunched sa bahay at kailangan kong gumawa ng isang bagay upang ipaalam sa lahat na ako, Zhang Yi, ay hindi isang mabuting tao. Ang pinakamahalagang bagay ay ang pagkuha ng mga kapitbahay. Alam ng mga sundalo sa kanilang mga puso na ako, si Zhang Yi, ay tiyak na maghihiganti at hindi na gumawa ng higit pang mga pagpapasya tungkol sa mga gamit ng kanyang pamilya. Kaya, para sa aming hindi masusugatan na alyansa, oras na upang maipakita mo. Gayon din, hindi ito tinatawag na duwag, ito ay tinatawag na katatagan. Walang pagpipilian si Zucker, kundi ang kumuha ng baseball bat at lumakad sa balkonahe. Nang walang pag-atubili, bigla niyang sinampal ito. Pagkatapos ng lahat, ako ay isang nangungunang mag-aral na medikal. Tila hindi ako masyadong lumalaban sa mga bangkay. Bukod dito, pinagsama nila ang yelo, at ang kanilang mga katawan ay nahahati sa mga piraso ng yelo sa isang instant. Bulalas ni Zucker, mahirap talaga. Tinanong ako ng Ice Cube kung bakit nais kong mag-record ng isang video. Sinabi ko na nais kong malaman ng buong gusali na ako ay isang taong walang awa. Si Zucker ay mukhang walang pagsasalita. Nanonood lang ng video, malinaw naman sa akin. Nagtagal ay post ko ang video sa pangkat ng mga may-ari. Sinabi ng mga kapitbahay na gumawa sila ng isang magandang trabaho. Ginawa ni Chen Zhenghao ang lahat ng masasamang bagay at maraming kapitbahay ang kinasusuklaman sa kanya. Pagkatapos ng lahat, marami sa mga kamag-anak ng maraming tao ang napatay ni Chen Zhenghao. Pagkatapos ay nagpadala ako ng isang boses sa pangkat at tinanggal ako ni Chen Zhenghao. Mayroon akong pangwakas na sasabihin sa hinaharap. Nang makita ako ng mga kapitbahay na lumilitaw sa grupo, agad silang nagsimulang humingi muli, habang si Zucker ay nag-snuggle sa tabi ko tulad ng isang pusa, tinitingnan ang impormasyon sa pangkat na may interes. Maaari bang bigyan ako ni Zhang Yi ng pagkain? Maaari mong gawin ang nais mong gawin ko.
Bagaman si Zhang Yi, ako ay isang tao, bigla ko siyang tinawag sa oras na ito at nabigla ako na hindi pa siya namatay. Si Zucker, na nakatayo, ay amoy ng isang pakiramdam ng krisis at agad na niyakap ang aking braso. Si Fang Yiking ay sumigaw sa akin sa isang umiiyak na tinig, ngayon si Chen Zhenghao ay patay, mabubuhay ba ang pamilyang Lun dito? Hindi mo ba ako ipinangako na pakasalan ako? At hindi kita pinapayagan na makasama ang ibang mga kababaihan, kabilang ka lamang sa akin. Malamig ako nang marinig ko ito. Sumagot siya, bakit hindi ka pa namatay? Sa oras na ito, biglang natanto ni Fang Yikin na naisip ni Brother Zhang Yi na patay na ako at kasama si Fox Zucker. Ito ay dapat na ganito. Ngayon alam ko na tiyak na itaboy ko siya kapag buhay ako, di ba? Ang mga mata ni Fang Yikin ay napuno ng luha ng kaguluhan. Ang Kinger ay buhay pa. Halika at dalhin mo ako. Ako ang pinakamamahal sa'yo. Sa sandaling ito, sina Wang Min at Lin ay tumitigil, na si Haggar ay napansin ng isang bagay na kakaiba, at ang tatlo sa kanila ay nagmadali upang makipag-usap sa akin sa kanilang mga telepono. Sinabi ni Lin Kaining na hindi ako mas mababa sa Bertingsa. Magagawa ko ang anumang makakaya niya, at ako ay buong puso na nakatuon sa iyo, at hindi ako papayagang gumawa ng isang ekstrang gulong. Inagaw din ni Wang Min ang telepono. Kahit na si Sister Wang ay mas matanda kaysa sayo, maaari niyang alagaan ang mga tao kapag siya ay mas matanda. Magagawa ko ang magagawa ng maliit na batang babae. Hindi alam ng maliit na batang babae kaya kaya ko. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Pinakinggan ko ang tunog sa kabilang dulo ng telepono at naisip ko na ang lahat ay tungkol sa pakikinig sa opera. Si Zucker, na nakatayo, ay nadama ng higit na krisis sa oras na ito. Lihim niyang naisip na ipapakita niya ang kanyang halaga sa hinaharap at mahigpit na hawakan ang aking hita. Ngunit sa sandaling ito, nagkaroon ako ng mas masamang ideya. Huwag mo na akong makipag-ugnay muli sa ibang pagkakataon, natatakot ako na hindi maunawaan ng aking care. Nang makita ni Fang Yikin ang matalik na larawan na ipinadala ko, ang huling pag-asa sa kanyang puso ay agad na napapatay. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinitigan ang aking mensahe. Ikaw ay isang mabuting batang babae, ngunit nakilala ko ang isang mas angkop na tao ngayon. Nais mo kaming kaligayahan, di ba? Sa pagtingin sa matalik na hitsura ng Zucker, ang matinding apoy ni Fang Yikin ay agad na pinansin. Siya ay isang mag-aral lamang sa kolehiyo at nabaliw siya sa pagtaas ng isang ekstrang gulong na may ilang hitsura. Ngunit kumpara kay Zucker, na may talento at maganda, walang ganap na walang maaaring lumaban sa buong pamayanan. Alam niya na nawala siya ng lubusan at umungol si Fang Yikin sa telepono ng walang pag-asa. Tiyak na hindi siya taos, puso. Bigyan mo ako ng pagkakataon, kapatid na si Zhang Yi, gagawin ko. Patunayan na tayo ang ginawa ng langit at lupa. Malamig na sagot ko, si Kerr at ako ay tunay na pag-ibig. Aling punto ang maaari mong ihambing sa kanya? Lumabas, ayaw pa rin ni Fang Yikin na maniwala sa kanya. Ito ay naging dilaan niya ang kanyang sarili tulad ng isang aso sa loob ng 3 taon, ngunit ngayon ay pagdila kita sa kabaliktaran ng direksyon. Bakit mo nasabi na ang pagbabago ng iyong isip ay magbabago sa iyong isip? Sa sandaling ito, sinisisi niya si Zucker sa lahat ng kanyang galit. Bakit nakawin ng Vixen na ito ang aking tao? Ang aking mabuting kaibigan na si Lin Kaining ay pinaglaruan ang pangwakas na suntok. Ikaw ang self-indulgent na puting lotus, at ang lahat ng mayroon ka ngayon ay ang iyong sariling kasalanan. Naisip ko sa aking sarili na ang kapaligiran ay halos tapos na, at oras na upang hadlangan siya. Parin, marahil ay hindi siya mabubuhay ng mahaba. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang telepono, hinawakan ang kamay ni Zucker, at marahang tinanong ang kanyang mga mata na nakaharap sa isa't isa, hindi ba ito masyadong walang awa? Ang mga pisngi ni Zucker ay naging bahagyang pula. Ang kanyang kapatid ay dapat magkaroon ng kanyang sariling dahilan upang gawin ito. Naniniwala ako sa iyo, ihahanda ni Zucker ang pagkain sa lalong madaling panahon, ngunit nagmamalasakit lang ako sa pag-browse sa aking telepono. Maaari mong subukan ang lahat ng iyong lutuin ng mag-isa. Kinuha ko ang pagkain at tahimik na nagreklamo. Nag-iingat pa rin sa akin ang taong ito. Natatakot ba siyang lason ako? Hindi ba ako mahusay na gumanap kagabi? Sa oras na ito, bigla akong nakakita ng isang pamilyar na mukha sa pangkat ng mga may-ari. Si Tialin, na nabaliw sa pagiging isang halimaw, ay maaaring mabuhay hanggang ngayon. Ito ay isang himala. Sinabi niya sa pangkat na mayroong isang tao sa itaas niya at ang snow disaster ay malapit nang maipasa ito sa lalong madaling panahon. Ngayon ang buong gusali ay dapat makinig sa akin at ibigay ang lahat ng pagkain, kung hindi, siya ay mabaril pagkatapos ng kalamidad at walang sinuman sa pangkat na sumabog sa kanya. Maaari bang makuha ni Chen Zhenghao ang lahat ng kanyang mga gamit? Ibinaba ni Zucker ang kanyang ulo at naisip sa sarili. Kapag nagpunta ako upang suriin ang mga pinsala ng kanyang apo, naisip ko na sila ay kaibig-ibig, kaya binigyan ko sila ng ilan sa aking mga gamit na ginamit ko na kakaiba. Sinulyapan niya siya at may ganito. Natatakot si Zucker na nais kong isipin na umaapaw ang puso ng kanyang birhen, kaya mabilis niyang ipinaliwanag. Sa oras na yon, naisip ko na ang aking mga gamit ay sapat na hanggang sa katapusan ng sakuna ng nyebe, ngunit ngayon wala akong ideyang ito. Nagbuhos ako ng isang tasa ng rafi at ibinigay ito sa kanya.
Hindi ko ito pinag-usapan. Ibig kong sabihin na ang kanyang mga gamit ay dapat na matapos. Bakit siya makakaligtas hanggang ngayon? Nagpakita si Zucker ng takot sa kanyang mukha, at ang kanyang apo ay hindi nakatanggap ng napapanahong paggamot. Namatay ako 1 linggo na ang nakalilipas at tumango ako ng may pag-isip. Tila dumating si Tialin sa puntong ito. Kapag siya ay nagpunta, narinig niya na sinabi niya na ang kanyang apo ay ang kanyang laman at nais niyang hawakan siya sa kanyang bibig. Ngayon ginawa niya ang sinabi niya at biglang isang sigaw ay nagmula sa likuran niya. Nang tumingin siya ng mabuti, nakita niya ang isang tao mula sa kabaliktaran na unit. Tumalon siya at sumigaw na nagbabago si Tiga. Tila na ang sakuna ng nyebe ay gumawa sa kanya na hindi makita ang pag-asa at may sakit sa pag-isip. Nakakakita ito, hindi ko maiwasang magbuntong, hininga kung paano marupok ang mga tao sa harap ng mga natural na sakuna. Kaya dapat nating mahalin araw-araw na bubuhay tayo. Si Zucker ay tumango ng paulit-ulit at ang aking imahe sa kanyang puso ay muling nakataas. Sa oras na ito, isang tawag sa telepono ang dumating. Ito ay talagang aking tiyuhin na batay sa memorya ng kanyang nakaraang buhay. Sa buhay na ito, magtitiwala lamang ako sa 2 tao, ang isa ay si Zucker at ang isa pa ay ang aking tiyuhin. Sinakripisyo nila ang kanilang sarili para sa iba sa kanilang nakaraang buhay na masasabing sumunod sa ilalim na linya ng kalikasan ng tao. Pinili ng tiyuhin na paniwalaan ang aking paalala sa kanya sa oras na yon at nag-stock siya ng maraming instant noodles at ham at ang mga supply ay medyo sapat pa rin. Ngunit sa oras na ito, umiti siya at kumusta sa akin. Akala ko mabibigyan ko siya ng ilan kung kulang ako ng mga gamit. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang veterano at sa palagay ko magagamit niya ito sa hinaharap. Ngunit sa huli, tiyuhin ka na natigil, ang anak na babae ni Xilimi ay may lagnat na 45 degree at ang aking ina at ako ay halos nagmamadali. Mayroon ka bang gamot doon? Nang marinig ito, bigla kong pinalawak ang aking mga mata, mukhang kumakain ako ng isang malaking melon. Ano ang isang tao? Si Xilimi, ang batang babae na ito, ay talagang may isang mabisyo na mata. Maraming mga kalalakihan sa gusaling ito na maaaring tumpak na pumili ng tiyuhin sa iyo, ang takeover man. Dapat mong malaman na ang tiyuhin ng mga supply mo sa buong gusali ay pangalawa lamang sa akin.